Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating 3 p.m. worship service. At kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at nagagalak sapagkat kami po ay inyong sinamahan upang sambahin natin ang ating Panginoon sa hapon na ito. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mari po tayong tumayo at basahin natin ito ng malakas, no? Sapagkat sinasabi po sa banal na kasulatan na maging ang pagbabasa ng salita ng Diyos, the public reading of the Word, is an act of worship. So tayo pong lahat ay tumayo sa ating mga kinalulugaran at magbasa ng kanyang salita. Ephesians chapter 1, verses 1 to 6. At babasahin ko po ito from English Standard Version. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. May God bless the reading of His words. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel, Missions Pastor po dito sa Green Hills Christian Fellowship. At gusto ko pong batiin ang mga nakikinig ngayon at nanonood sa YouTube, Facebook at pati na rin po sa DZAS. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Sa ating po mga bisita o first-timers na nag-worship po sa atin dito sa 3 p.m. service, welcome po sa inyo at panalangin ko po ay makasama pa rin po namin kayo sa susunod na linggo. Ngayon pong hapon, magsisimula po tayo ng bagong sermon series dito sa Green Hills Christian Fellowship. Ang pag-aaralan po natin ngayong hapon at sa mga susunod na linggo ay base sa aklat ng Ephesians, no? At ang theme po natin for this sermon series ay tinatawag na Built on Biblical Bedrock, the church that pleases God. At ang pamagat po ng ating sermon base sa Ephesians 1 verses 1 to 6 ay ang mga pinili ng Diyos. Kaya naman bilang panimula, nais kong tanungin, bakit ba napapanahon na pag-aralan po natin ang aklat na ito ni Pablo? Upang lubos nating maintindihan ang layunin ng Diyos, sariwain po natin, lalong-lalo na sa mga ilan sa inyo na sumusubaybay na dito sa worship services ng GCF bilang attendee o miyembro, balikan po natin noong mga nakaraang buwan, pinag-aralan po natin ang aklat ng mga gawa o Book of Acts. Nalaman po natin paano kumikilos ang banal na espiritu upang palakasin ang kanyang simbahan. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu, tayo'y nagpapatuloy sa misyong na ipalaganap natin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad. At yun din naman ang na-realize po natin sa aklat ni Nehemiah. Hindi po ba't ang aklat na ito ay pinaalala sa atin bilang mga Kristiyano ngayon na tinatawag pa rin tayo ng Diyos na makibahagi sa kanyang misyon at gawain bilang mga tapat at piniling mga mamamayan ni Kristo. Bilang mensahe ng Diyos ngayon, sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng aklat ng Ephesians, sa gitna ng mga pinagdadaanan ng maraming tao sa buong mundo ngayon, ang kalakasan natin sa Diyos ay napapasa atin nga ng tunay. Ito ay pangako na makikita natin sa pag-aaral natin ng aklat ng Efeso. Kaya mahalagang gunitain natin ang ating kaligtasan at isapuso natin ang paghahari ni Kristo sa ating mga buhay. Sa pamamagitan nito,
tayo ay makakapamuhay ng may karunungan at pag-asa. At ayon nga yan sa Ephesians chapter 1 verses 17 to 19, maipagpapatuloy natin ang tawag ng Diyos bilang kanyang mga saksi ayon nga sa mga gawa 1 at ayon nga sa pinag-aralan natin sa pag-aaral ng Nehemiah na pinili po tayong mamamayan ng Diyos. So bilang panimula, gusto ko pong makikita natin ang buod o summary ng aklat ng Efeso bago po natin talagang aralin kung ano yung nilalaman ng verses 1 to 6. Kaya kung titignan po natin, makikita natin sa dalawang bahagi ng buong aklat ng Efeso ay meron po tayong tinatawag na kwento ng mabuting balita ni Kristo sa chapters 1 to 3 at yung chapters 4, 5, and 6 ay kwento naman ng simbahan ni Kristo. So yung una ng 3 chapter ay ang pagbabalik tanaw sa kung paano tayo niligtas ng magandang balita, ng mabuting balita ng Diyos. At ang implication noon, kaya naman sa chapter 4 verse 1, sinabi dyan sa ESV Bible na, I therefore, Paul, ako si Pablo, dahil binalikan natin at sinariwa natin yung gospel na nagligtas sa atin at yung pag-ibig ng Diyos Ama na ibinigay ang kanyang anak at ang banal na Espiritu upang palakasin ang ating pamumuhay Kristiyano. Ang implication ngayon is in chapters 4 to 6. Ang action, ang commitment, at ang mga bagay na kailangang gawin ng simbahan ni Kristo. So yan po yung basic summary na tatalakayin po natin at pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. At kaya naman kung izo-zoom in po natin, ang focus po natin ay makikita natin sa chapters 1 to 3. Lalong-lalo na yung verses 1 to 14, yung panimulang papuri ni Pablo para sa Diyos. Ngayon naman, puntahan na po natin ang unang punto ng ating pag-aaral ngayon bilang paggunita nga sa pagpili sa atin ng Diyos. Unang punto natin dito na matututunan natin in verses 1 to 2 ay ito. Ang mga pinabanal na mga tagasunod ng Diyos. Ang mga pinabanal na mga tagasunod ng Diyos. Ang matututunan natin dito ay ganito, Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay tapat sa Kanya dahil sa mabuting kalooban ng Diyos. Ang misyong binigay ng Diyos kay Pablo ay hindi lang para sa kanya at hindi lang nalimita para sa mga kapwa niya na mga taga-Efeso, na mga Hudyo o yung mga Hentil o mga hindi Hudyo na nakatira noon sa Ephesus at sa mga katabing bayan ng Efeso. Ang katotohanan dyan ay kabilang po tayo sa misyong ibinigay ng Diyos kay Pablo. Misyon din po natin yan. At kaya naman, hinihimok po tayo ngayon bilang mga pinili ng Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang mga lahi, sa iba't ibang mga bayan upang makilala rin nila si Kristo. Biyaya at tungkulin natin bilang mga pinabanal na ipalaganap ang mabuting balita ni Kristo. Hindi lang sa mga kakilala natin, sa mga kaanak natin, sa kalahi natin, kababayan natin, kung hindi para sa lahat ng tao. At alam po natin yan dahil yan ang sinabi ni Kristo sa Matthew 28:18-20, Go and make disciples. At yan rin nga naman ang makikita natin in Acts chapter 1 verse 9. Be my witnesses, sabi nga ni Kristo sa mga apostol. So, kung susuriin pa natin kung paano natin nakuha itong summary na ito in verses 1 to 2, na tayo ay pinabanal na mga tagasunod ng Diyos, tignan po natin yung verses 1 to 2. Unang-una dyan, in verse 1, si Pablo po ang focus po natin, ang piniling apostol ni Kristo. So in verse 1, sinabi dyan sa ESV, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. So,
suriin po natin, in verse 1, dyan sa section po na yan, makikita natin ang salutation ni Pablo o pagbati niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagpapakilala dito ni Pablo sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya ay kumbaga a reminder of his authority na hindi dahil nakapag-exam siya at take ng bar o halimbawa may test siyang inaral at kumbaga sinabit niya sa mga 12 disciples, part na ako ng grupo ninyo. Hindi ganon yung pagkapili ng Diyos kay Pablo. Pinapaalala dito ngayon ni Pablo sa mga kapwa niya Kristiyano na ang authority niya bilang apostol ay dahil sa kalooban at plano ng Diyos. So kahit sinulat niya ang liham na ito sa panahon na nasa bilangguan siya sa Roma, alam niyang hindi madidikta ng kanyang sitwasyon bilang isang bilanggo na mapapalitan yung identity niya bilang lingkod ni Kristo. Kaya sinabi niya, I am still an apostle of Christ. Hindi lang ako prisoner. Ako ang itinalagang apostol ng Diyos. Ito ay dahil tinawag nga siya ng Diyos upang manilbihan para sa Kanya. At yun yung makikita natin kung babalikan natin yung Acts chapter 9, verse 15. Sabi doon, nung kinausap ng Panginoon si Ananias patungkol sa pagbabagong buhay na ni Saulo, at nung nagpakilala na si Kristo sa kanya. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Ananias sa Acts chapter 9 verse 15. Sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siya, patungkol kay Pablo, na maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. So napaka-powerful ng testimony po ni Pablo dahil yung commissioning niya, yung appointment niya ay hindi niya in-achieve dahil sobrang galing niya. Hindi po yun. Ito ay dahil pinili siya ni Kristo. Paalala ito sa atin ngayon, ang kalooban ng Diyos, na tayo ay dapat maging tulad ni Pablo na mag-obey at makinig sa utos ng Diyos dahil yun nga po ang tawag sa atin ng Panginoon. We are to make disciples of all nations according to Matthew 28. At yan yung sinunod na utos ni Pablo. Pinalaganap niya at ng mga apostol ang pangalan ni Kristo sa bayan ng Judea, Galilea at Samaria. At nakita po natin yan hindi lang sa Acts chapter 1. Dahil pagdating sa Acts chapter 9, pagkatapos inutos ni Kristo sa mga disipulo sa Acts chapter 1, yung pagiging saksi sa Judea, Galilea, Samaria at sa buong mundo, in Acts chapter 9, nakita po natin ang obedience ng simbahan, ng mga disipulo. Naabot nga nila ang mga bayang ito dahil sa commissioning at dahil sa pagpili ng Panginoon sa kanila. Nakakamanghang makita na in Acts chapter 1, plinano ng Panginoon, and true enough, natupad nga in Acts chapter 9. Dahil sa commitment at willingness na magpasakop ng mga disciples kay Kristo bilang Panginoon at Diyos. Sundan naman po natin yung sumunod na verse after ipakilala ni Pablo ang kanyang sarili sa kanyang mga recipients ng kanyang sulat. Sabi niya dito in verse 1, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Jesus Christ. May nabasa nga akong komentaryo, sabi nga ni Dr. Thomas Constable, hindi naman lahat ng mga nagsasabing sumusunod sila kay Kristo ay santo o pinabanal. Pero sa pagbabati at panimula ng letra o liham ni Pablo sa mga Kristiyano sa Ephesus, sabi nila, kayo ay mga pinabanal at kayo ay mga tapat kay Kristo. Ang ganda, di po ba, nung kanyang entrada sa kanila? At ito ay dahil kilala sila ni Pablo.
Siya nga yung nagsimula ng ministry dito sa Ephesus. At makikita natin yan sa Acts chapter 19, nung unang beses nakadalaw doon si Apostol Pablo. At ano yung mga ginawa niya doon, natulungan niya sa Acts chapter 19 verses 1 to 7 ang mga kapatid na naniwala na kay Kristo pero hindi pa pala sila nababautismohan. So sabi ni Pablo, tara ibabaptize ko kayo. Yan ay simbolismo ng inyong ng old self ninyo na namatay na at ang mga kasalanan nyo ay nilinisin na ng Panginoon at dahil mababautismohan kayo, parang public announcement ito na ang allegiance nyo na ay na kay Jesus at hindi na doon sa old self, hindi na sa sinful pleasures na dati nyo nang isinabuhay. No? And you now have a new life with Jesus as your King, as your Lord, as your Savior. So yun yung unang ministry na ginawa ni Pablo in Acts chapter 19 verses 1 to 7. So bukod pa dyan, bukod pa sa mga grupo ng mga Kristiyano na hindi pa nabautismohan, pinuntahan din ni Pablo ang isa pang mga grupo. Pinuntahan niya yung mga Hudyo. So pumunta siya sa isang synagogue at doon pinakilala ni Pablo kung sino si Kristo at kung papaano from Genesis at in the first 5 books of the Bible and through the prophets and through the sayings and wise teachings ay lahat ito nagpo-point at nagtuturo sa Messiah nila na matagal na nilang inaantay at yan ay si Kristo Jesus na kanilang ipinako sa krus pero hindi naman siya nanatili sa libingan niya dahil pinakita ni Kristo ang kapangyarihan niya bilang Diyos na anak ng Diyos Ama. And His being raised up from death, His resurrection is a proof to the Jews na kinakausap ni Pablo dito sa Ephesus na, maniwala kayo. Ito ang mabuting balita na matagal niyo nang pinakakaantay, na matagal nang kinuwento sa atin ng mga propeta. Yun ay si Kristo Jesus. At hindi pa po siya tumigil dyan. Pati na rin po ang mga pagano at mga lamangkero sa Acts chapter 19 ay kanya ring pinuntahan. So may 3 grupo na in-evangelize at dinisipulo po si Apostol Pablo dahil sa Acts chapter 19 verses 17 to 20 ay kanya pong pinuntahan sa marketplaces at lugar ng negosyo ng mga salamangkerong ito ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at babuting balita ng Panginoon at pati na rin sa mga himala na pinakita ng mga kapatid na kasama si Pablo. So sabi nga ng mga tao doon in Acts chapter 19 verses 17 to 20, grabe ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng lahat ng Hudyo at mga hindi Hudyo na nakatira roon sa Efeso. Natakot sila at lalo pang naparangalan ang pangalan ng Panginoong Jesus. And in verse 20 of chapter 19, dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So sa setting na ito, dahil sa katapatan ni Pablo at ayon sa plano ng Diyos para sa mga Ephesians, pinili at pinabanal ng Panginoon ang simbahan niya sa Ephesus. Magandang banggitin ko dito sa puntong ito ng ating kwento na minsan na sa aking buhay noon, almost a decade ago, sa aking trabaho sa isang automotive na kumpanya, bukod sa pagiging staff ng Human Resources Department namin, ako po ay binigyan din ng trabaho bilang Pollution Control Officer, bilang Safety Officer, and Building Admin. So ang tinapos ko po sa kolehiyo, sa De La Salle, ay psychology. So kaya naman, nung panahon na natapos po akong mag-college, ay isa sa mga career options yon na nakapagtapos ng psychology na maging staff ng isang kumpanya sa Human Resources Department ng isang organisasyon. At bukod pa doon sa role ko sa recruitment, sa training and employee engagement and benefits, binigyan din po ako ng administrative tasks as pollution control officer, safety officer, and building admin. Kaya nga nais ko pong i-share sa inyo yung tinatawag na phenomenon ngayon ng maraming tao na baka hindi po kayo aware na tinatawag na impostor
syndrome. No, sabi nga sa Psychology Today na isinulat na artikulo ni Megan Dalla Medina, sabi niya, imposter syndrome is a psychological term referring to a pattern of behavior where people doubt their accomplishments and they have a persistent, often internalized fear of being exposed as a fraud. So sabi nga ng graphic natin dito galing sa opensource.com, sa artikulo ni Josh Atwell patungkol sa imposter syndrome, minsan nararamdaman natin, I don't deserve to be here. No, minsan siguro na-encounter niyo na yan na parang napakalaki nung project, napakahirap nung kailangan niyong gawin, yung tinatawag nga na daunting task na parang talagang namimilipit ka na at hindi mo maintindihan na parang gusto mo mag-CR pero hindi naman kailangan, na parang nasusuka-suka ka na at talagang affected na yung emotional well-being mo kasi feeling mo hindi mo kaya. Pero one way to remind ourselves to alleviate imposter syndrome ay sabi nga dito ni Josh Atwell sa opensource.com, no? I should trust the judgment of those who invited me and I am here because I earned it. Sabi nga ng may sakit o may condition ng imposter syndrome, it is not a disorder, but it's a persistent thing that can keep you from trying new things, accepting praise, or enjoying success. Nabanggit ko ito kasi buti na lamang sa mga panahon na feeling natin ay parang impostor ako. Dahil tulad ko, nilagay ako sa sitwasyon na hindi naman ako engineer. Wala naman po akong background ng architecture para maging super confident sa aking pagiging safety officer, building admin at pollution control officer nung dati kong career. No, pero in those times of doubt, in those times of worry, merong mga paraan po tayong pwedeng gawin to help alleviate ourselves. But the wonderful thing about the gospel is this. You do not earn all the things that you have in God. At buti na lang, comforting news ito sa atin. Alam niyo kung bakit? If it is up to us, at kung i-evaluate po ng Panginoon ang track record natin sa ating buhay, no matter how many years we have lived, the truth is, we are sinful people. Gawin man natin yung kasalanan ng overtly dahil may gusto tayong saktan at gusto tayong paghigantihan. Or, yung kasalanan natin ay nasa isip lang natin at hindi natin nagagawa, pero naisip natin, nasabi natin, sa thought life natin. We are sinners in need of a God who will save us. Kaya naman sa unong punto natin, what an encouragement it is for us to know na si Pablo ay pinili ng Diyos dahil sa blessing at grace ng Lord. Ang mga Ephesians, blines ng Lord dahil may purpose at will ang Panginoon na maligtas sila dahil sa ministry ni Pablo at ng iba pang mga apostol at kapatid sa pananampalataya. In the same way, we too are chosen. Tayo rin po ay pinipili ng Panginoon na maligtas sa kasalanan at mapa sa Kanya, maging lingkod para sa Kanya, maging disipulo ni Kristo ayon sa grasya at pagpapala ng Panginoon. It is by the grace of God. Buti na lang sa Diyos, dahil sa pagpili niya sa atin, dahil kay Kristo, makakasiguro tayo sa ating katayuan at patotoo, tulad ni Pablo at ng mga Efeso. Sila ay mga faithful at tapat na pinapabanal, mga santo ng Panginoon. Kaya naman in verse 2, pinaalala ni Pablo sa kanila, no? Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Pinaalala ni Pablo sa kanila ang biyaya at kapayapaang handog sa atin sa Diyos, no? Bilang paalala, may blessing talaga ang pagiging anak ng Diyos dahil pinili nga tayo ng Panginoon na maligtas sa ating mga kasalanan, no?
Sabi nga din yan ni Kristo at ng Apostol Juan sa kanyang gospel sa John 14:27, bilang Kristiyano, pinapagkaloob sa atin ang biyaya na magkaroon ng kapayapaan dahil kay Kristo, na nasa sa atin na kay Kristo, at pati na rin ang banal na Espiritu. So what a wonderful encouragement, hindi po ba? Na tayo, tulad ni Pablo, ay tinatawag na magdisipulo, at tulad ng mga taga-Efeso na maging tapat at maging mga banal para sa Panginoon dahil sa biyaya at kapayapaang nasa sa atin bilang mga pinili ng Diyos. Bilang reflection, Panginoon at Hari mo nga ba talaga si Kristo? Kalooban ng Diyos na punan ang lahat ng iyong pangangailangan na hindi mo mahanap-hanap sa iba. Sabi nga ng theologian na si John Calvin, na isa sa mga naging haligi ng ating pananampalataya, the human heart is an idol factory. Every one of us from our mother's womb is an expert in inventing idols. Nabanggit natin ito dahil kung ikukumpara natin ang mga sarili natin sa issues ng mga Ephesians, baka sasabihin natin, hindi naman ako tulad ng mga Ephesians. Sobrang bait naman nila, sobrang galing naman nila. Pero ang totoo dito, they too experienced some of the many issues that we still face today. Alam niyo kung bakit? Ephesus is a city na sobrang kilalang-kilala sa Asia Minor. Nandyan po yung sinasabing ancient seventh wonder of the world na templo ni Diana o ni Artemis. At kilalang-kilala rin pong lungsod itong Ephesus dahil daungan ito at pinupuntahan ito ng iba't ibang mga lahi for trade, for business, for money. So, the idols of the people then were not just the Greek gods and Roman gods and goddesses, pero pati na rin ang salapi, ang pera, at ang napakarami pang bagay na mag-aalis ng atensyon sa Panginoon. Yun po yung sitwasyon ng mga tao noon. The people then and the people today have a problem with idolatry. Gaya nga ng sabi ni John Calvin. Kaya ang challenge at tanong sa atin ngayon, Panginoon at Hari ba talaga natin si Kristo? Moving on to the second point. Bukod pa sa pagpili ng Panginoon sa kanyang mga lingkod na mga pinabanal na mga tagasunod ng Diyos, ang second point po natin ay ang mga piniling mga anak ayon sa pag-ibig ng Diyos. At makikita po natin yan in verses 3, 4, and 5. Bilang summary ng verses 3 to 5, hinihikayat tayo ngayon ng Diyos na maunawaan, na isa puso, at makilala ng lubusan ang kapangyarihan at paghahari ni Kristo Jesus sa ating mga buhay. Ito ay dahil sa pagpapala at biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos dahil tayo ay kanyang mga piniling mga pinabanal. So in verse 3, ang unang makikita po natin yan ay binigyan tayo ng mga espiritual na mga pagpapala galing sa langit. Yan nga po yung sabi in verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. So bilang panimula, kung babalikan po natin yung original na sulat po ni Paul, traditionally, pag gumagawa siya ng sulat, mahaba po yung introduction niya dahil nag-hi siya sa mga kinakausap niya, sa mga sinusulatan niya. So sabi niya, kumusta kayo dyan? Miss na miss ko na kayo. I commend you for your faith. You guys are trustworthy. Pero in this case, nag-iba ng pattern si Pablo. So after niyang pinakilala kung sino siya at after niyang parangalan yung mga susulatan niya, hindi niya pinuri yung church in Ephesus. Ang ginawa ni Pablo dito ay gumawa po siya ng kanta, ng hymn para sa Diyos. At makikita po natin yan in verses 1 to 14. Papuri po ito at pasasalamat ni Pablo dahil sa gawa
ng Diyos, no? Dahil sa ginagawa ng Diyos. So, hinimok niya tuloy yung mga nagbabasa nung sulat ni Pablo na, dapat ngang purihin natin ang Panginoon dahil pinili niya tayong mga anak. Grabe naman ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No? So, sabi nga ni Dr. Thomas Constable sa kanyang komentaryo, each section of verses 1 to 14 ng chapter 1 ng Ephesus ends with a note of praise for God. Makikita natin yan in verse 6, verse 11, and verse 14 na parang yun yung chorus. So imagine niyo na lang kung babasahin niyo yung chapter 1 from verse 1 to 14, verse 6, verse 11, at verse 14 ay yung chorus ng praises para sa Panginoon. So nag-focus din si Pablo sa bawat miyembro ng Trinity. Si God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. No? So after relaying the spiritual blessings of the saints in Ephesus sa verse 3, sa verse 4 to 6, makikita po natin ang pagpupuri ni Pablo sa Ama dahil pinili niya tayo at tayo ay kanyang sinave sa ating mga kasalanan. Ano? And then sa verse 7 to 11, no? Bilang preview sa susunod na ating pag-aaral ng Sunday. Ano? Yung verse 7 to 11, praises naman to the Son, Jesus Christ, dahil sa ginawa niya sa krus, no, para sa atin at ating mga kasalanan. And then finally, in verse 12 to 14, praises naman ito para sa Holy Spirit, dahil sa pag-seal po ng Holy Spirit sa atin bilang mga believers, no, sa ating relationship with God. So, bukod pa sa praises na yan, merong reason din na ibinigay si Pablo. Why is God worthy of our praises? So ito yung laman ng kanta niya. In verse 20 of chapter 1, dahil ito sa kapangyarihan ng Diyos na pinagpala tayo, dahil ito sa kaligtasan ay binigay sa atin ng Diyos bilang biyaya, at dahil sa pananampalataya sa chapter 2, verse 6 to 7 and 8, and then in chapter 3, verse 10 ng Ephesians, pinagpala din tayo ng wisdom o karunungan upang maipahayag si Kristo sa mga pinuno, hari at iba't ibang mga autoridad. And then finally in chapter 6, verse 12, meron pong blessing na ibinigay ang Panginoon ng sandata upang malabanan natin ang kadiliman ng kasalanan. At hindi pa kasama rito yung sinasabi ni Jesus Christ na blessing sa Sermon on the Mount, lalong-lalo na sa Beatitudes in Matthew chapter 5. Blessed are the poor in spirit, are those who mourn, those who are meek, those who hunger and thirst for righteousness, those who are merciful, pure in heart, peacemakers, and the persecuted. These are all spiritual blessings found in the gospel of Jesus and even sa libro na ito ni Pablo. No? So, ang dami po nating spiritual blessings. Kaya naman sinasabi ni Pablo, blessed be the God of our Father, Lord Jesus Christ. And then in verse 4, no, move on tayo, sinabi rin ni Pablo dyan, pinili tayo bago nilikha ng Panginoon ang mundo para maging banal. Ano? At sabi dyan, even as He chose us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him and in love. No? So, kailangan pasalamatan at purihin natin ang Diyos dahil nga tayo ay pinili bago pa niya ilikha ang buong mundo. And this is again a reminder na grabe ang grace ng Lord. He has made us holy, set apart. Pinili tayo na maging blameless para sa Kanya dahil ito nga yung sinabi minsan ng Panginoon in Deuteronomy 7. Verse 6 and Deuteronomy 26 sa mga Israelita, pinili ko kayong maging mga mamamayan ko, maging holy at maging set apart para sa akin, para maipakilala nyo ako sa ibang mga tao. So ito yung mensahe ng Panginoon noon, even in the Old Testament. But then in the New Testament, the disciples of Jesus Christ made the connection na yung paniniwala nila kay Kristo, na sabi nga ni Pedro no, in 1 Peter chapter 2 verse 9, na ang Kristiyano holy at set apart din at napabilang na sa pamilyang tinataguyod ng Panginoong Diyos, na hindi lang para sa Israelita ang Deuteronomy chapter 7 verse 6
at chapter 26 verses 18 to 19, hindi lang sila yung holy. Hindi lang sila yung set apart. Pati ang mga Gentiles, non-Jews, no? Ikaw at ako, pinipili din tayo bago pa man nilikha ng Diyos yung buong creation niya. What a wonderful thing to be reminded of. Nararapat din nating pasalamatan. Lalo pa at higit pa ang Panginoon dahil sa kanyang pagpili sa atin. Sabi nga sa Ephesians 2 verse 10, niligtas tayo at hinanda na ni Kristo para sa atin ang paggawa ng kabutihan para sa Kanya. Dahil nga by grace, we are saved through faith. At sabi rin ni Pablo in 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, tayo ay minahal at pinili na maligtas at tayo ay sinasanctify o binabago na lalo pang maging tulad ni Kristo sa ating pamumuhay. Salamat talaga nawa kay Kristo at sa Diyos Ama natin dahil wala na pong makakapintas sa atin, wala na pong makakapagturo sa atin na hindi tayo sa Diyos. Dahil kung tunay nga tayong naniniwala kay Kristo, we are considered blameless. We can be considered holy because of the forgiveness that we have in Jesus. Sabi nga sa Efeso, in Ephesians chapter 5 verse 27, ginawa niya ito patungkol sa sakripisyo ni Kristo na ibinigay ang kanyang sarili para sa simbahan. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. And then finally, in verse 5, natutunan natin dyan na itinalaga tayo upang maging anak ng Diyos. So sabi nga dito, in love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His goodwill. So ang daming keywords dyan, So aside from God choosing us o ang pagpipili niya, aside from God making us holy o tayo bilang mga pinabanal niya, ito rin paalala sa atin na tayo ay itinalaga at tayo ay tinatawag na niyang anak ayon sa kanyang mabuting kalooban at plano, So, kailangan purihin pa rin natin lalo ang Panginoon dahil chosen tayo, predestined tayo, adopted tayo sa pamilya ng Diyos. Minsan na tayong patay sa ating mga kasalanan and we don't deserve this great love that God is offering us. Pero yun yung grace. Yun yung love ng Lord. Kaya nga sabi sa Gospels, in John 1 verse 12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Verse 13, those who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kalooban ito ng Diyos ayon nga sa John chapter 1 verse 12. Ayon sa kanyang perfect purpose and plan and will and His desires for us. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos dahil kay Kristo. At binanggit din ito ni Pablo sa famous nga na verse in Romans 8:29 to 30. Sabi niya dito, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga, chosen, predestined. Sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, in verse 30, ang mga taong pinili o predestined o itinalaga ng Diyos, noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid, righteous. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan or glory.
What a wonderful thing that God has done for us and what God is doing for us. In the past, He's done it. In the present, He's continuously doing it. And in the future, He will do it for us. Dahil pangako yon ng Panginoon. Kita niyo yun in Romans 8:29-30. In the past, predestined na po tayo na maligtas by grace through faith in Christ. At tinawag po niya tayong mapabilang sa kanyang pamilya bilang kanyang mga anak. At yung mga tinawag niyang ito ay itinuturing din po niyang matuwid. Nililinis po niya, ginajustify po ng Panginoon at talagang pagdating sa dulo ng panahon kung saan iaayos na ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan ngayon sa lupa. By the time that Jesus Christ comes back again, then we will also experience the glorification na sinasabi dito ni Pablo in Romans 8. Even now, it's not for our glory na ginagawa natin itong mga mabubuting bagay na nagagawa natin. It is still by grace because of the Holy Spirit at work in us. Because of the Word na nag-i-inspire sa atin to do what is right with God. It is all still by grace. And it is for, in the end, God's glory. Hindi po para sa tatak ng GCF, hindi po para sa kagalingan ng simbahang ito, hindi po para sa CBAP, sa PCEC. It is still at the end of the day for God's glory. Kaya nga ito ang mga biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos na nakita natin in verses 3, verse 4 and 5. Na tayo ay mga piniling mga anak ayon sa pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni Pastor BJ sa akin, when we were talking about this passage, ang Kristiyano ay dapat lang ipagsigawan sa mundo ang kadakilaan ng Diyos dahil sa pagliligtas niya sa atin. Ito nga naman ang itinuturo ni Pablo patungkol sa pagpipili sa atin na maging mga banal at itinalagang mga anak ng Diyos. Nararapat lamang na pagkatiwalaan natin ang kanyang pangangalaga dahil kontrolado ng Diyos ang sitwasyon ng mundo at sitwasyon sa ating mga buhay. Ano man ang ating pinagdadaanan. Sabi pa ni Pastor BJ Sebastian sa akin, if God is sovereign over something as vast as our eternal destiny as God's people, then He is more sovereign and trustworthy over our present world. Wala nang ibang mas hihigit pa sa Diyos. Kaya bilang tugon natin sa kanyang mga pagpapala, ipahayag natin ang ating pasasalamat ng paulit-ulit, araw-araw. Ibigay natin sa kanya ang lahat ng nasa sa atin dahil kalooban ng Diyos iyan na magdidikta sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya bilang reflection question, gaano nga ba ka-relevant ang paghahari ng Diyos sa mundo natin ngayon? At pinapakita ba natin sa buong mundo ngayon ang relevance ng paghahari ng Diyos? Napapakita ba natin ang kapangyarihan ng pangalan niya tulad ng pagpapalaganap ng pangalan ng Panginoon sa bayan ng Efeso, sa mga Kristiyano na hindi pa nabautismo, sa mga Hudyo na nag-aantay ng kanilang Mesaya, at sa mga salamangkero at pagano na iba ang kanilang tinuturing na filosofiya at Diyos-Diyosan? Relevant pa rin ba ang kapangyarihan ng Panginoon ngayon sa ating mga komunidad? Sa iba't ibang grupo ng mga tao na may pangangailangan din sa Diyos. At sino kayang Kristo ang ating ipapakilala sa kanila? Kung hindi naman natin siya lubos at personal na kinikilala, paano kaya mabibiyayaan ng Diyos ang mundo, ang mga bayan, ang mga bansa, tulad ng mga bayan na napapalibot ng Ephesians, na hanggang ngayon at noon pa man ay laganap at talamak pa rin ang mga idolo ng ating mga puso, ang mga sakim at mga nagdiyos-diyosan. Bilang illustration, tayong mga Pilipino, normal na sa atin ang pagbibigay ng
pasalubong sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga ni Claire Marie Alagmere sa artikulo niya sa Sunstar Philippines patungkol sa pasalubong. Pasalubong is something that you give out to let other people know that they were remembered while you were on the road. It's as if you have made them part of your voyage. And through that gift, you also want them to remember you, even in your absence. Parang ang anak ko, na minsan nang akala namin nawala po namin yung paborito po niyang pink na bola. So kami ni Joan, naku, paano na to? Favorite pa naman niya yan. So minsan, nung GCQ pa, nasa sasakyan kami ng misis ko, at pumarada kami sa Chendesitas at pumasok siya sa Chendesitas para mabili namin yung same na ball, no? Pink at may dots ng blue. Dahil akala nga namin nawala namin yung paboritong bola ng anak namin at hinahanap-hanap niya sa bahay. Daddy, Mommy, where's my ball? Where's my ball? So, habang tulog siya dun sa sasakyan at habang nandun ako at nagiintay sa kotse, bumaba po ang aking misis at umakyat ng Chendesitas at binili yung same na ball na yan. At pagkagising ng aming anak, anak, may pasalubong kami. Here's a surprise. Here's your ball. So siya naman, yay, it's my ball. So akala niya, pareho lang yun. Pero ang nakakatawa dito, a few days later, nakita po namin yung original na bola na akala namin nawala namin. You know, for the fathers and mothers, sa mga lolo at lola, sa mga tito, tita, at pati na rin sa mga kuya at ate, tuwing nagbibigay ka ng pasalubong, it's not just the person that you give blessings to that experience joy, hindi po ba? It's also the giver who feels warm and fuzzy, who feels happy na parang, yes, gusto ng anak ko or gusto ng panganay ko o gusto ng mahal ko sa buhay yung pasalubong ko sa kanya. Can you imagine? It's the same thing that God feels when He bestows His love on us, when He gives us His joy, nung pag binibigay niya po sa atin yung kapayapaan niya, at pag binibigay po niya sa atin yung mga bagay na hindi pa nga natin hinihingi sa Kanya. What a wonderful picture of a father who delights to give more than what we ask. Ang dami po nating spiritual blessings sa Lord. Kaya naman sa last point po natin in verse 6, deserve po ng ating Diyos Ama ang papuri at pasasalamat. Kaya naman, in verse 6, ang principle nga po natin dyan, o reminder sa atin dyan, ang papuri para sa pinakamamahal ng Diyos Ama. And this is again a reminder of who God is, that God is our Father, that we can rely on and that we can find joy in, and who lavishly gives to us His Son. At kaya naman talagang tayo ay dapat excited and joyful, no? And even in times of grief, when we are suffering, when we are in pain, when we are grieving, at sa tuwing nilalabas natin ang sama ng loob natin sa Diyos, ay ina-apply lang po natin yung katotohanan na kaya po nating lapitan at bigyan ng papuri pa rin anuman ang sitwasyon ng ating buhay, ang ating tapat na Diyos na iniibig tayo. Kaya nga bilang paalala sa atin, gasgas na. Pero John 3:16, nang dahil sa wagas na pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal niyang bugtong na anak para sa sanlibutan. Para mabigyan tayo ng bagong buhay, buhay na walang hanggan. Kaya nararapat lamang natin siyang papurihan. Dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sabi nga rin ni Apostol Pablo in Philippians chapter 2 verses 9 to 11, patungkol sa pagpapakumbaba ni Kristo na namatay sa krus bilang bugtong anak ng Diyos.
Sabi doon ni Apostol Pablo in Philippians 2 verses 9 to 11, kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit pa sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Kaya naman bilang reflection, paano mo mapapakita na pinupuri mo ng tunay ang Diyos natin sa lahat ng bagay at hindi lamang sa linggo? Hindi lamang tuwing may Bible study, hindi lamang tuwing may prayer time kayo sa pamilya nyo. In everything, masasabi mo ba na pinapakita mo, na wina-worship mo at pinupuri mo ang Diyos in everything? Inalay mo na ba talaga ang buong buhay mo sa Kanya? O nakakahigit pa rin ba ang iyong mga pangarap, ang iyong mga ninanais kaysa sa ating Diyos? Naisip mo na ba ang kamanghamanghang gawa ng Diyos na siya mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan at upang tayo ay mapalapit sa Kanya bilang mga anak? Sa ating pangwakas, sabi nga ni Pablo in Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay tunay na pagsamba sa Kanya. Sa paanong paraan natin mabibigyan ng papuri at parangal ang Diyos, alang-alang sa Kanyang paglilinis at alang-alang sa Kanyang pagpili sa atin? Unang-una, share the gospel. Share the gospel. Tulad ng liham at mga na ginawa ni Pablo para sa mga Efeso, ipaalam natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaanak, sa ating mga katrabaho. I-forward natin ang daily prayer posts ng GCF sa Viber, Facebook at Instagram. At i-forward natin yan sa mga contacts natin online, sa mga kaibigan natin. Kumustahin natin sila. Panalangin natin sila bago natin sila kausapin at i-offer natin ang prayer sa kanila kung willing sila at kung gusto nila. Upang sa tamang pagkakataon, mabahagi natin ang pag-ibig ni Kristo para sa kanila. At yayain natin sila sa ating worship service, sa ating personal prayer time, sa ating mga Bible study, sa ating mga growth groups. Share the gospel. Number 2, set a good example. Dahil sa espiritual na mga pagpapala sa atin ng Diyos, sundin natin ang halimbawa ni Kristo. Why? Because we have all these spiritual blessings that enables us to live a godly life. Kilalanin pa natin ang husto ang Diyos at ipamalas natin ang kapangyarihan ni Kristo, lalong-lalo na sa mga Diyos-Diyosan at mga nag-aharian ngayon sa pamamagitan ng ating buhay. Let's set a godly example. Christ-like dapat tayo palagi, hindi lang sa tuwing may makakakita sa atin. Mamuhay tayo ng may integridad. Huwag nating gawin ang convenience, anong madali, at ano ang mali. Dahil yun yung easy. Yun yung mabilis. Huwag tayong mandaya, huwag tayong mangurakot, at huwag tayong mang-aabuso. Dapat excellent, honest, at hardworking tayo bilang testimonya natin laban sa baluktot at korap na sistema ng mundo. Ipakita natin bilang mga Kristiyano na buhay ang ating Diyos at ang pagiging marangal at pagiging makadiyos ay dapat sundin hindi lang ng Kristiyano pero bawat tao sa mundo. So, let's share the gospel. Let's set a good and godly example. And finally, let us praise and pray to God. Tulad ng hymn na ginawa ni Pablo in verses 1 to 14 ng chapter 1 ng kanyang sulat sa Ephesus, manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya sa pagiging mapagmahal na Ama.
Lumapit tayo sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating inaalala, dinadalang mga mababigat na problema, at ang mga nakakalungkot na pangyayari na bumabalot sa ating buhay at sa ating mundo ngayon. Kontrolado ng Diyos ang sitwasyon ng mundo at ng ating mga personal na buhay. Manalig tayo sa Kanya at maniwala tayo na aayusin niya ito lahat ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang plano, ayon sa Kanyang mga pangako. Ang Diyos ang siyang pipili at magpapabanal sa atin. Atin nang ibigay ang ating buhay sa Kanya bilang Panginoon, bilang papurit pagsamba sa mapagmahal nating Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Dahil in just 6 verses, sobrang rich po. At kung meron lang kaming oras, we can just spend the rest of Sunday para lalo po naming himayin yung unang verses ng sulat nito ni Pablo. Salamat dahil hanggang ngayon, kaming mga hindi Hudyo, kaming mga hindi naman taga-Ephesus, ay ini-encourage ninyo. Pinaalala po nyo sa amin kung sino po kayo at ano ang ginawa ninyo para sa amin. What a wonderful thing to remember and to be inspired by. Thank you for your word, O God, and may we apply this as we share the gospel, as we set a good example, and as we praise and pray to you bilang aming mapagmahal na Diyos. Ito ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.